Napag-usapan natin ang patungkol sa may duo nitong sila Gi Crimson at Rimuru para tapatan itong sila Milim, Felsard at Feldway. Pero bago natin simulan itong video na ito ay i-roll muna natin ang intro. Hello everyone and welcome to my channel, ang inyong source ng Tagalog na Tansura contents. Sa channel na ito ay pinag-uusapan natin ang mga nangyayari sa may Tansura universe. So without further ado, let's get into the video. Nag-upload nga pala ng solo leveling contents ang Anime Fan Narrations na owned rin ng Anime Kohai. So kung interested kayong manood ng mga contents ng solo leveling ay pwede nyong i-check yung link sa my description. Ngayon, perspective nga tayo ng Saryon. Itong capital ng Saryon na nasa may Sacred Tree ay naging isang parang impyerno. Ito ay dahil sa pagwawala nitong si Jahil dito. Pero hindi lang si Jahil, dahil nandito rin daw ang isang lalaki na tinatawag ang kanyang sarili na 3-star General Commander. Ang pangalan daw nito ay Zalario. Sabi nitong si Almesha, ang defense daw nitong Sacred Tree nila ay na-reinforce na nila up to its maximum limit. Pero kahit ganun daw, hindi pa rin ito magiging effective kung ganito daw kalala ang kanilang situation. Nag-aalala itong si Almesha patungkol sa kanilang country. Inutusan niya na ang kanyang elite forces na Magus at itong mga ito ay uma-action na ngayon gamit ang full force para i-deal nga ang kanilang situation. Pero isa-isa daw itong mga ito na bumabagsak sa may battlefield. Pero kahit na ganun, maswerte pa rin daw sila kasi hindi pa rin sila nai-overwhelm totally nitong mga invaders. Proud itong Saryon sa kanilang mga Magus. Ito talaga ang kanilang grupo ng mga high-ranking military officers na kilala sa kanilang karakteristik na pure-blooded knights. Sila ang mga qualified na mediators sa may Saryon. Sila ay full-powered representatives nitong kanilang emperor. Mataas ang kanilang authority dahil nga sila ay ancestral to the ancient bloodline. Sila ang kanilang supreme force. Equipped sila ng kanilang technology which is called Magic Cavalry. Hindi lahat ng mga soldiers kayang i-handle itong equipment na ito. Pero lahat ng mga members ng Magus perfectly capable. Dahil sa Magic Cavalry nila ng mga equipment tinatawag na rin sila na Magitech Knights. Itong technology daw nila na ito national secret at kaya Magus ang tawag sa kanilang lahat para ma-cover ang kanilang mga real identity at hindi ito mailik sa may public. Basically, parang sistema rin ng mga knights ng Eastern Empire nung up to 100. Ang bawat isa daw sa mga Magus umaabot ng around 5 meters kapag na-activate na nila ang kanilang technology. Para silang mga robot ng mga Transformers. Pero ang metal na gamit sa may robot na ito powered by Dragon Muscle Fibers. Isa daw itong intelligent weapon na nagpo-possess ng sariling ego. So para rin ito mythical grade level na equipment which is the highest level. And just like the mythical grade level na equipment, may i-fully utilize lang ito kapag capable ang kanyang rider. Nire-recognize daw nitong robot na ito ang kanyang user at kapag worthy ito, tatanggapin nila ito bilang kanilang master. Once na nangyari na yun, mag-a-assimilate na ang kanilang mga spirits at may i-unleash ang kanilang full potential. Para may activate naman itong robot na ito, kailangan mo yung magic item which is either a necklace or a bracelet. Itong sila Kabal at Guido daw meron din ito kasi kabilang pala itong dalawa sa mga members ng Magus. Nagpapanggap lang pala silang mahina para maprotektahan nila itong si Ellen. Nung time na nagwala itong si Ifrit, prepared na daw sana itong sila Kabal at Guido na i-activate itong Magus form nila. Pero buti na lang daw at umaksyon itong si Rimuru. Hindi daw kasi advisable na gamitin itong Magus kapag hindi pa naman talaga hinihingi ng kanilang situation. Kasi once na i-activate na nga nila ito, may ilik na ang existence ng kanilang nation. Kumbaga, mahahayag na agad ang kanilang trump card. Tsaka meron pa daw silang problema that time. Kahit na i-activate kasi nila ang kanilang mga Magus form that time, hindi pa rin sila sure kung kaya ba nilang talunin itong si Ifrit. Kaya napagdesisyonan daw nitong sila Kabal at Guido nun na since kaya naman nilang ma-manage na i-hold off ang fire spirit na ito until makatakas lang si Ellen, hindi na nila gagamitin itong kanilang mga Magus form. Gagamitin lang daw talaga nila yon kapag at risk na ang buhay nitong kanilang lady. Ang tunay na strength daw nitong sila Kabal at Guido ay equivalent to an A rank na, kaya sapat na rin talaga silang dalawa that time. Hindi daw ganun kalaki ang difference kapag ini-activate nila ang kanilang mga Magus form, kaya hindi daw worth it ang nakikita nilang trade-off. Hindi naman daw kasi madodoble
mabuti ang kanilang mga strength kapag ini-activate nila yon. Pero still ay malakas pala talaga itong sila Guido at Cabal. By that time kasi sa mga episodes na yon kasing lakas or maybe ay mas malakas pa sila compared kina Benimaru. Kaya silang dalawa ang napili nitong si Duke Elalude para i-guide itong si Ellen. Pero hindi daw natin pwede i-conclude na lahat ng Magus kasing lakas nilang dalawa. Nagva-vary din daw ang strength nitong mga ito at iba-iba rin ang epekto sa kanila ng kanilang Magus transformation. Meron daw na mga mahihina kapag hindi naka-Magus form pero nagiging unbeatable kapag naka-Magus form na. Pero meron din naman daw na mga malalakas na kahit na hindi na naka-Magus form. Pero pag-usapan natin ngayon ang current strength nitong mga Magus. After some time nagkaroon pa sa mga ito ng mga developments. Kaya ang bawat isa sa kanila ngayon meron ng classification na Special A rank. At ang bilang nitong mga Magus na naandito about 300. Sila ang tumatapat sa mga kalaban in a squadron. Merong 13 royal families itong Saryon at palagi daw nagtatalo-talo itong mga families na ito. Pero this time napagdesisyon na nila na maging united in their efforts at prepared silang i-invest ang lahat without any hesitations. Ang lahat ng mga families na ito under nitong si Elmesha. Siya ang empress ng kanilang dinastiya. Then bumalik itong sila Elmesha sa kanilang pag-uusap nitong si Sylvia na pag-usapan nila ang patungkol sa technology dahil this time nga nagre-research na rin ng Tempest at darating ang time na malalagpasan ng Tempest itong Saryon. Sabi nitong si Elmesha when the time comes daw sa tingin niya ay magpo-propose itong si Rimura sa kanila na magkaroon sila ng joint development ng kanilang elemental colossus. Sabi naman nitong si Sylvia wala daw problema doon kasi napaka-sensible person naman daw nitong si Rimuru at alam niya na once na nangyari yon both sides naman ang makikinabang. Nakikita ngayon nitong si Elmesha na kahit na ang advance na nitong technology nila hindi pa rin sapat ito. Kasi kahit mayroon sila mga Magus na 500,000 ang existence value wala pa rin palag itong mga ito sa kanilang kalaban na si Jahil. At dito na muna natin tatapusin itong video na ito. Kung nagugustuhan mo itong mga videos natin ay please consider joining the membership para mapanood mo na agad ang mga kasunod na part dahil palaging advance ang ating mga members. Also, ay please consider leaving a like at mag-comment ka na din para ma-boost naman tayo ng algorithm.